Sa mapagpalang araw sa ating lahat, ako po si Sarina Espaloma at yung lalahad ko ang itunan para sa daily devotion na pinamagatang Trusting God's Plan. So yung scripture po natin ngayon is Romans chapter 8 verses 28 and sinasabi na, I may know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Sa Tagalog, alam natin sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikakabuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinatawag ayon sa Kanyang layunin. So yung katuruan po natin ngayon is number 1, God has called us for a purpose. So si Lord is meron talagang layunin sa ating buhay, no? Merong purpose si God sa buhay natin, sa bawat isa sa atin. Si Lord hindi siya paasa, di ba? Nung tinatawag tayo ni Lord, may purpose na agad siya sa atin, no? May plano siya sa atin, at hindi niya tayo iniiwan sa ere, di ba? Excuse me. Di katulad ng yung relationship nyo, friends nyo, di ba? Ganun po, kadalasan is iniiwan kayo sa ere. So si Lord hindi siya ganun, never niya tayong iiwan. Kaya sobrang makabuluhan yung ating buhay. And ang purpose natin ni Lord is maging katulad ng Kanyang anak na si Jesus Christ, no? Niligtas tayo upang mabago at magpabago at patuloy na binabago ng ating Panginoon. So sa pamagitan nun, para maging katulad tayo ni Jesus Christ, no? So may purpose. God has called us for a purpose, no? At yun ay maging katulad tayo ni Jesus Christ. And may kanya-kanya tayong purpose sa life na unique, na ikaw dapat mismo maka-discover. So God has called us for a purpose. Next is God works all things for our good. So lahat ng ginagawa ni God is para sa ating ikakabuti, no? Minsan hindi natin maintindihan si Lord kung ano ba yung dapat nating gawin o ano yung pinaparating niya, di ba? Na minsan iniisip natin na hinahayaan na tayo ni Lord sa ganitong sitwasyon kasi nga nag-pray tayo, tapos parang hindi, feeling natin is pinapabayaan na tayo ni Lord. So hindi, no? Si Lord is always remember na nandyan lagi si Lord para sa atin, nakaabang na sa atin, no? Mahal tayo ni God at nagmamalasakit siya sa atin. Hindi man natin minsan maramdaman or nararamdaman ang presensya ni God, but He is always there, no? And may plan talaga si God para sa ating lahat. At yun nga po ay maging katulad ng Kanyang anak, ng ating Panginoong Jesucristo. So God works all things for our good. Next is God has a plan that no one can hinder. So si Lord is may plano siya sa atin, and wala makakahadlang ng plano niya para sa atin kahit sino. Sometimes tayo pa minsan yung humahadlang, di ba, ng plano ni God sa atin. Sa buhay natin minsan tayo yung humahadlang, like ina-align ka ni God sa ganitong direction, pero ikaw pilit ka talagang bumabalik dun sa gusto mo. So minsan tayo talaga yung hadlang sa plano ni God, but kay Jesus Christ, kahit sarili pa natin is hindi natin mapipigilan si Jesus Christ. So we need to trust Lord, kasi kahit hindi natin mapipigilan ang plano ng Diyos sa ating buhay. Kaya narapat na magtiwala tayo kay God, sa Kanya, kay Jesus Christ, nang bukal sa kalooban natin, no? Kahit na minsan or ngayon is nasa mahirap tayong sitwasyon. So magtiwala tayo sa ating Panginoon. So bilang pala sa buhay, number 1 is discover God's purpose for your life. Nalalaman natin na ang purpose ni Lord sa atin is maging katulad ni Jesus Christ, no? Yan ang ultimate purpose ni Lord para sa atin lahat. And maraming purpose, Lord, na need natin i-discover, no? We have to discover God's purpose for your life, for our life, di ba? So discover God's purpose for our life. Next is love God by living a life of obedience. Ibigin natin si Lord.
kung tayo nga umiibig tayo sa iba, di ba? Ng buong buo, lahat binibigay natin, di ba? What more pa kay Lord, no? So, ibigin natin si Lord ng buong puso, kaluluwa, at buong pag-iisip, no? 100% ibigay natin kay Lord lahat. Kasi si Lord talaga alam niya kung ano yung nakabuti sa atin, kung ano yung nararapat sa atin. Kaya si Lord lang dapat natin pagkatiwalaan. And patunay na ang pag-ibig ng Diyos ay totoo sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanya. And i-claim natin na yung pangako niya is living a life of obedience. Pangako ni Lord sa atin na magandang buhay, no? Parang dun sa Genesis chapter 1 sinasabi. So, love God by living a life of obedience. And lastly is trust God's process of forming you. Si Lord may proseso siya sa atin, no? Magkakaiba tayo ng proseso. We have to trust God's plan, no? And ang end product nun is maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Pero magkakaiba tayo ng proseso, no? Hinuhubog tayo ni Lord kung saan tayong sitwasyon, no? Upang tayo ay lalo pang mahubog o manampalataya sa Kanya, no? And ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay, lagi na yung inuhubog yun sa ating pagkatao. So let's trust God's process of forming you. May proseso ang Diyos, and kailangan na natin is magtiwala sa magandang plano ng Diyos sa ating mga buhay, no? Pagkatiwala natin si God, kasi alam niya yung kanyang ginagawa at alam niya kung ano yung makakabuti para sa atin. So trust God, no? Pagkatiwala na natin ang ating Panginoon sa lahat ng bagay. So ayun na po ang natutunan sa daily devotion. Naway may matutunan kayo at ma-share sa iba, and syempre na-apply sa ating buhay. So ayun lamang po. Thank you po sa pakikinig, at God bless po sa ating lahat.